Sino ang pinakadakila? Maligayang araw ng Martes, kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Clara ng Assisi. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya. Sino ang masuna sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. At nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito. Siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sino mang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Ano sa palagay ninyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit ang mawala isa man sa maliliit na ito. Sa mabuting balitang ating narinig, tinanong ng mga alagad si Jesus, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Marami sa atin ang may ganitong tanong. Kahit hindi natin direktang sinasabi, madalas nating isipin na ang pagiging dakila ay nakikita sa posisyon, tagumpay, impluensya o pagkilala ng ibang tao. Tinawag ni Jesus ang isang bata at inilagay sa gitna nila. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob, pagiging simple at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may tendency tayo na ikumpara ang sarili sa iba. Gusto nating mapansin, mapuri o makilala. Pero sa mabuting balita sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay ng may kababaang loob. Maglingkod ng hindi naghihintay ng kapalit. Makinig sa iba at unahin ang kabutihan nila kaysa sa sariling kapakanan. Kapanalig, pinapaalalahanan din tayo ni Jesus na huwag maliitin ang mga kapatid nating nasa laylayan. Maaaring ang mga ito ay ang mga bata, matatanda, mahihirap, may sakit, o kahit sino silang tila hindi napapansin ng lipunan. Sa mata ng Diyos, mahalaga ang bawat tao. Minsan, isang simpleng pakikinig, pagngiti o pagtulong lamang ang kailangan upang maramdaman ng isang tao na mahalaga siya at minamahal. In the parable of the lost sheep, ipinapakita ni Jesus na hindi sumusuko ang Diyos sa sinuman. Kapag may naliligaw, hinahanap niya ito. Ganon din ang hamon sa atin. Huwag agad humusga o lumayo sa mga taong nagkamali, kundi sikaping unawain, samahan at tulungang makabalik sila sa tamang landas. Kapanalig, isipin natin kung sino sa ating paligid ang madalas hindi napapansin. Maaaring isang kapatid sa komunidad, miyembro ng pamilya, katrabaho o kapitbahay. Maglaan ng oras upang kausapin siya, pakinggan o tulungan sa isang simpleng paraan. Sa paggawa nito, nagiging larawan ka ng mabuting pastol na naghahanap at nagmamahal sa bawat nawawalang tupa.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Mari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.